Okay. So continuation ni siya sa atong pagtulunan last week. Holiness or godliness, Elohim's nature. Then steps to holiness. So nasabihan naman natong 1, 2, 3, 4, 5. So ika number 6 is unsa pay mga lakang sa pagkabalaan. So kani siya actually based lang sa pagpadayag kang grandma pinagi sa balang spirito. So mao ni iyahang nakuha no ang mga pagtulunan. Pero og naa pa mo'y madugang, pwede ko niyo agad. Pero I think kaning 13 ka steps din murag og inyo haning i-summarize bitaw og inyo haning isa uluhon lisod na kini kinabuhion nga gani ang atong pagtulunan advance na kaayo pero ang atong pagkinabuhi ulahi kaayo so kinahanglan mo apas gyud ta no mo apas gyud ta nya kaning pagkabalaan igsuon dili man gud ni mahitabo sa usa lang adlaw so proseso gyud ni siya so every day naagi tay mga nakatunan naagi tay na-improve naagi na usab nato naay nakaganansya so ang tuyo gyud nato ani nga mahimo gid kang mabungahon. Then usa sa puntos no nga naku kayo og kining kahimuan sa atong pagkamabungahon kining pagkinabuhi natong matarong og balaan. Kay actually ang godliness is ato nang malabyan no sa level 5 kanang gitawag natong chastening. Atong explain kaganina nga mga discipline. Kanang chastening igsuon kung sa grapes pa na siya tungod sa katambok sa yuta nga iyahang natamnan ni katay na siya. Nya siyang pagkakatay ibagang iyang dahon dayon jud na siya nga mubunga. Pero kay grapes man lagi siya aron nga mature ang bunga kinahanglan naag siya pruning no kanang pruning siyempre hiwaon gud na putlon gud na sakit gyud na siya so naay mga parts sa atong kinabuhi nga guntingon o hiwaon sa Elohim aron nga ang tuyo sa pruning aron nga makuha tong mga dahon mga udlot aron ang nutrients sa grapes dito gyud mudagan sa prutas sa bunga gyud so mao po na sa tuwa no nga tingala ka nga unsa naman nino nga imbis kay kanang nagkahingkod ka sa Elohim, daghan na nung pag-correction o rebuke manawat. Nya, sometimes ang tao, labi na mo hingkod, mudako-dako ng ulo, di na mo dawat o corrections o rebukes. Kaya nga naman, sama ka sa nilabong bang grapes. Nya, o padayon ta nga, di ta magpa-correct, padayon ta nga, di ta mag-rebuke, so puro na ta dahon. Ang bunga, dili mo hingkod, ang bunga, dili mo dako, na posible pa nga ang bunga, maputot. So, unang necessary kayo, nga naagyoy chastening. So kung wala mo kasunod chastening, na ay mga pruning, na ay rebukes, na ay correction. Nya, damo na nuno kay makaingon ka ba nga, damo ka nga maghingkod sa Elohim, musamot na nun kadaghan ang correction. Kay nga naman, diha namang gud manggawas ang atong unrighteousness. Ha? Abi ninyo karon murag matarong mo. Time will come iproseso ka sa Elohim, ipamula gyud tong unsay imong kulor. Oh, mugawas gyud na siya. Kay nga naman, habot na mi sa tong pagkadili matarong. No, tingala mo itong una nga, pagsulod na ko sa training, dili man ko kubitos, dili man ko busawan. Anang hako og kaon ba? Naunsa man ni nga pagsulod na ko training. Lami nang bikay kaon say kulang-kulangan pa ka sa kanon nya, lami pag sakwan ba? Lami kay kawaton tong subras lamisa ba? Nga naman, dihabwa man to imong glutoni. Nya abi nimo nga wala kana ilahara na. Sunaa di ay. Nya kanang kailibgon, lanang gawas gyud tanan. O kailibgon, kining katapol, o kanang katulogon gawas bidang tanang righteousness nya dili pa lang dito ha along the way nga nagsiginaw pamuhat ang Elohim ng gawas ang pagkabagudbulan pagkareklamador pagka-complainer kanang mutan-og tao mo reklamo kanang rebuildi nang gawas tanan di ba pila ka book demons nas tong kasing-kasing 13 ka buok nya gusto nang hawason sa Elohim mo ito nang iyahan ng bukod no a broken and contrite heart this o ilang yun natin so may purpose of brokenness para mo gawas kung say naa sa sulod para makita kung sa'yo naa sa sulod. So, muna ituyo niya. Kaning process sa holiness, o process sa kaning sa level 4, puro na siya igsuon, pag-correct na to. Paghabwa sa tanang pagkadili matarong. So, notice ninyo nga, ani nga mga proseso, naagay habao na to. No? Naagay ipamuhat sa tuwa. Naay, daghan inyong inkwentro. Okay, actually, gusto gid sa Elohim na tanang mahuasan ta sa tanang pagkadili matarong. Dili man gud nato ni makuha ra ning pagkabalaan pinagi sa sigigtuon sa Biblia no. Kinahanglan mo agi gyud ang proseso. Nya ang proseso ra ba sa kani process gyud ni siya. Ang first process is naa gyud ni breaking, no? Breaking gali bukon ka. Pag human sa breaking naay gitawag og melting. Okay, melting process. Melting process sulugon ka, idam takas kalayo mo nang baptism of fire. So pag human sa melting, ay pa rin ang molding. O sa man ang molding, ay pagka kanang iporma, kay himuon man taw panudlanan. Bisag asa na siya. Maghimo ka og kining pulon, maghimo kag banga, naag dinay pagbuak-buak sa yuta, paghuman ibundak-bundak, palupaluhon, paghuman anak, formahon. So lahi lang yung proseso sa
sa kining mahimo kag pat kay una man ang pagporma ay din ang pagsunog. Pero sa kada produkto, for example, mahimo kag samin, mahimo kag botilya, mahimo kag glass, mahimo kag lata, mao gini siya nga proseso, breaking, melting, molding. So dili na tama na apay gitawag nato finishing. Kining finishing touches mao na ang pagpagwapa sa imuha. So mao po na nga proseso ang imong agion. Kung manotice ninyo na kung gistadihan lang ninyo balik ang spiritual man, dito ni mahitabo ni mga breaking, na breaking sa flesh, breaking sa soul, breaking sa spirit. So gawas nga gibuak ang imong flesh na apoy gitawag gimelt na imong gitunaw ng imong kunon, gitunaw imong kalag, gitunaw imong spirito. Sabihin ko, saan magtunaw sa kalag? Kung saan magtunaw sa espiritu ay manugyan na ka sa Elohim. Oh, na ang mga manifestation anak kanang makita bitaw ninyo nga ora man ko og kanang gisulayan karong tundo, ora man ko wala sa kong kagalingon, ora man ko og nalibog na gyud ko ba. Actually, to anak ka gimelting na ka, gitunaw na ka. Oh. Na-notice na ninyo, ambot lang ka ninyo. Pero sa kuha, yagi yung pa nga proseso. Nga, niabot ang puntos nga, grabe ang pagsulay, grabe ang pagtunaw, murag di nakakasabot sa pagaliwan, wala nakapaglaom, naluya na ka, na-discourage na ka, yung tinuod pa uli akong gisunod, na ako kailuhin. Sakul-sakul lang emotion. Okay naman, wala na kay imuha, kay gitunaw ka. Since kang gitunaw ka, wala kung kay ka ng dalpan, kung sa'yo padulungan nimo. Pero, since ang iluhin, faithful man siya nga nag-proseso nimo, wala ka kabalo di ay nga, gitunaw ka kay iya kang pumulon, iya kang himuon og vessel. So, pag mahimo na ka nga vessel, di ka diya taman. Yung melting process, it needs a lot of fire. Kalayo yun na siya. Oh. Kung bitaw ng seremonyasyon, yan diri, aron mabaptize nato sa bulang espiritu o sa kalayo. O kanang kalayo, muna na. Muna ang proseso sa pagtunaw sa imuha. Tanang unrighteousness, sunugon. So, i-mold na rin kanya, yan na itong purmahon, panundan na kang nalindot. Na, gawas nga panundan na kanindot, dili pa na humana. Nakakapagigitaw finishing touches. Saan na finishing touches? Kanang i-expose na kung kag-sharpening sa matag usak. Na mag-inumulay mo sa imong asawa, mag-inumulay mo sa imong bana, mag-inumulay mo sa imong anak, mag-binag-iray. So, kanang binag-iray, sharpening na siya. Pagkuha sa tanang mga itawag nato, mga takot-takot o mga ginagmay. Sana? O ginagmay ng mga differences. Pero actually, finishing na ka. No? Na naka sa finishing touches. So, muli siya ang proseso. Dahil karon kay kining godliness o holiness, mo man gini ang iyang dangatan. No? So matingalan lang mo niya nga nay mga strange thing nga nangakitabo sa inyo nga murag daw gi kanang sa 1 Peter 4 nga murag kanang gi butang sa hugnos kalayo. Muna to. Okay. So actually, ang breaking igsoon, unsay purpose aning breaking? I-break ang imong will. I-break ang imong likes. I-break ang imong mga plano. I-break ang imong mga pangandoy. So breaking sa imong will, breaking sa imong plans, breaking sa imong ambition. Okay. So, tanan nga imuhang pagkatao. So, muna breaking. So, gawas nga breaking, tunaw na siya. Sunugon ang imong will, sunugon ang imong plano, sunugon ang imong ambisyon, tanan. Siruhon, gud ka. No. Sakit kayo nga proseso. Pero, pag maka-overcome ka, ay, pagkanindot di ay kayo. Muna yung sa pulong, you have brought me, yung sa Tehillim, you have brought me to reach fulfillment. Oh. So nga nang naka-explain man ko sa inyo, kay niagi man gyud nga proseso. Oh. So dili ka kaingon nga wa gyud nimo nak matilawi. Oh, niagi gyud kana. Okay, melting, molding, finishing. So dili pwede nga pagkakato nimo sa pulong diretso gyud ay kang mamuhat, no. Muna sometimes daghan kayong failure. Wala pa mo proseso, dilakaw na. Paabot dito sa field, gamay pa kay nahibaw-an, wa gyud ka agwanta sa mga alantoson, ay ni atras. Sayang kay mga gipang sugdan. Imbis na sugdan na, padayon na, ikaw ang mismo karon. Gisulayan ka. O ka kapadayon. Do you think ang nagsunod sa imo maluwas po to? Dili. 1 Timothy 4:16 ang sa inyo dito sa pulong. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for by doing so, you will save both yourself and those who hear you. Kining atong pagpanudlo, kining atong pagdala o kalag, dili na ni karon. Kinahanglan mo lahutay ka, mo overcome ka, aron ang nagsunod nimo, mo overcome ko. So, muna siya. Okay. So, steps to holiness, ang number 6 is no pleasure in sin. So, ibot pa sa butani. Wala na kay kalipay sa sala. Di ba na-mention din sa pulong nga si Moshe, dito pa siya sa Egypt, grabe ang iyahang pleasure, di ba? Hindi sa Hebrews 11. Naging siya din niyo. Okay. By faith, Moshe, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of Elohim than to enjoy the passing pleasures of sin. So mismo si Moshe, nakasinati siya no? Nakita niya unsay passing pleasure sa Egypt. Kanang
kanang kinabuhi sa mga dato, kinabuhi nga pinatughan. Ug unsay gusto sa unod, naatanan. Pero si Moshe ginsa yung gihimo diri, ha? Mas gipili pa niyang mag-antos sa alantoson uban sa katawan sa Elohim kaysa ni ato mag-enjoy. Unsa nang enjoy sa palas? Kabalo mo ba sa enjoyment sa palas? Kaon, inom, dancing, music, puro mga tawhanon. Nakita na niya. So mo nang gibiyaan gito niya. Nag-antos gid sa kamingawan, ha? Ang iyang kinaon opposite kay sa Egypt. Nagkaon siya mana. Buntong ang mana for 40 years. Na imagine ikaw, Prince of Egypt, kaya ka kanimo? Ha? Sige si handong nga dito ko sa Egypt. Pero si Moshe wala gid siya maghunahon adto maghuna siya sa Egypt. Kay ngano man? Ha? Mausa siya ngadto sa mga katawhan na sige bagulbol nga ay ko Moshe ngano gidala mi dinhi wala na unta kay dito sa Egypt makakaon mig melon, makakaon mig sibuyas, onion, tanan lami. Pero si Moshe wala na niya gihimo. Ha? Bisan kabalo siya nga prinsipe siya sa Egypto. Okay. So imo ning diri nga no pleasure in sin. Kung manang sa sin, unsa man ning mga sin? Ayan puro nang gitawag nato lust, no? Youthful lust, worldly lust, earthly kanang pleasure sa mga worldly things. Actually, when I say takas-takas ni kaning lust man go, depende niya kining lust. Ang sala ra mo kaning lust, kaning lust actually pwede ka mag-lust of spiritual things, no? Okay, which is maayo. Ha? Naapoy gitawag og lust of worldly things nga mo'y kasukan sa Elohim. So, depende ning ahan mo gigamit ang imong pag-ibog. Kung nangibog kag kalibutan, kontra ka sa Elohim. Pero nangibog ka kang raboniyasyon, nangibog kag spiritual things, palangga ka sa Elohim. So, unsa una ninyo pag-divert ninyo kay ilibgon sa mga butang kalibutan ma-divert ninyo ngadto sa Elohim. For example, youthful lust. Do you think si Timothy, wala siya youthful lust? Naa. Pero gitambagan siya ni Pablo nga, Timothy, flee from youthful lust. So katong kailigon sa pagkabatan-on, biya ito Timothy, divert ka diri kang Yeshua. So mo na, no? So mo man yung mga struggles gyud. Kan labi na kining mga kailigon. Nya, ang ingon diri sa pulong, Psalm 5 verse 4, basa daw. Ikaw dili usa ka Elohim adunay kalipay diha sa pagkadautan. Ni ang dautan mo puyo ubang kanimo. Di ba? Unsa man ning sin? Sin is also wickedness. So wickedness is sin. So ang Elohim wala siya kalipay sa kadautan. Ang Elohim wala po siya kalipay sa sala. So kinahanglan kita mismo, no? Kanang makabato na kanang wala ko'y kalipay aning mga kailipon sa kalibutan. Pero patay na ka ba? Ano po kanang usa ko man inyong gipang kaibgan din ha. Ba naigo pag yung mga worldly things, naigo pa og mga mga worldly, mga pleasures in sin. So sa pag naa ka sa nagtinguha na kang holiness, so wala na yung kay kalipay. Kanang ito pleasure pa. Nagkalipay pa sa pagpakasala. Or kalipay sa pagpuyot sa sala. So kinahanglan, bitaw nang notice ninyo, unsay tuyo sa Elohim, nganong iyang katawhan gibutang gyud niya sa wilderness. Niya sa wilderness, wa gyud kay maibgan dito. Kay ngano, wala lami ang pagkaon. Pero bisan pagtuwa sila sa wilderness, naghimo gyapon sila wickedness. Unsa ilang gihimo? Nagsinda sila Diyos. Ug unsa tong gawain o gihimo dito sa ito, gidalan ka sa wilderness. Immorality, sexual immorality. Naliman ka ha? Sa usa lang ka adlaw, 23,000 ang namatay tungod lang sa ilahang sexual immorality. Bisan gidalan na sila dito, nagsige gyapon pakasala. So mo ni lisod-lisod yun ning kuan. Lisod yun ning magkinabuhi ta og holiness and godliness. Kay ano man, wala na kay kalipay sa sala. Kay ngano, ang Elohim wala siya kalipay sa wickedness. Na ngayon kung wala na ko'y kalipay ani, unsa lang na ko'y kalipay? Diha ng panahon na mabutangan ka kalipay nga gikan sa espiritu. Kanang gitawag nato the fruit of the spirit is love, joy, peace. Dili na mo operate kung nagpabilin ka din sa pikas na side, sa physical na bagay or sa flesh na bagay. Ngunang sometimes ang tao, abi niya nga kalipay na aragi sa flesh, no, mali ta or mali ka. Ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga pleasure naa diri sa spirit. So, ang pangutana din na unsaon nimo pagtabok dito sa kalipay sa espiritu. So, mula giningon diri, magdaog gyud ni sa desire. Kung naa gyud kay desire, no, for righteousness, ang Elohim tabangan kasi imong tinguha. Okay. So 1 John 4:5-6 pakibasa daw ko. Sila iya sa kalibutan, kung saan nagasulti sila may tungkol sa kalibutan. Ang kalibutan nagapaminaw kanina.
Kita iya sa Elohim, siya nga nagapakaila, sa Elohim nagapaminaw ka nato. Siya nga dili iya sa Elohim, wala nagapaminaw ka nato. Pinaagi niya makaila kita sa Espiritu, sa kamatuoran sa Espiritu, sa kasaybanan. No, sa may ipasabot din para ba nang mas ganahan gyud ka maminaw kalibutan kaysa maminaw sa pulo. Di ba? Oh, even that you are 4, 5, 6. Okay, ingon diri. Oh, they are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of Elohim, he who knows Elohim hears us. He who is not of Elohim does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. So palitan na mas ganahan mo maminaw itong kalibutan kaysa pulo. Ha? Abi ninyo nga ang kalipay tuas kalibutan. Actually, no, kaning di man gid puta maka sulti anak ninyo no kay lahi-lahi man tag level pero sa ako lang kabahin ang tinuod gid nga joy sa ako lang nasabtan na experience wala dito sa kalibutan. Wala sa pamaagi sa kalibutan. Wala sa butang sa kalibutan. Naagi tanan diha sa espiritu. So kamo na yung timbang-timbang ana. Dayon, ingon ni diri no pleasure in sin. For example, sa imong pagalingon, no? Wala na kay pleasure sa imong pagalingon. Ano sa Proverbs 28 verse 13? He who confesses and forsakes them will have mercy. Di ba ito? He who covers his sins will not prosper. But he who confesses and forsakes them will have mercy. So, kung gusto ka o kauswagan sa imong spiritual na side, naagyod kay pag-expose imong sala. Ibulgar gid imong sala. Di ba makaulaw kayo? Na, dili magkawatan. Pero na panahon, kawatan gyud ka kay mangawat kag sudan, no? Mangawat kag kwarta. Nya, para nimo, kay may nakakita okay ra to. Nang mahitabuan na ikson kung mo nimong kalipay uton man ka, di man ka muuswag. So bitaw nang ako mo gyud nang gi-share sa inyo ha. Nga nganong daghan magita wickedness, nganong nag-antos man tahantod karon nag-struggle pa man ta kay umabitaw nang kita mismo, no, mangayo gyud pasaylo sa atong pagaling ngadto sa Elohim. Diba? 1 John 1:9, may duan man ta na. Plus katong yung sala sa atong mga papa, lolo, lula, o apo sa tuhod, katong 3rd and 4th generation. So, saan niyo pag-ila sa imong 3rd and 4th generation? For example, ako karon, ha? Ang imo da visiting the iniquity of the fathers to the 3rd and 4th generation. So, sa ato pa ako, sa kani akong anak, mo ni sila ang butang nato kung saan ni pagpinta kaning ang imuhang, para sa ikaw karon, ikaw father, okay, no? Ikaw 1st generation ka. Okay. Ang imuhang anak, son, 2nd generation. Okay. Ang imuhang apo, grandson. Okay. Grandson, mo na ang 3rd. Okay. Great-grandson, okay. Great-grandson, okay, great. Okay. Grandson. Mo ni ang 4th. Okay, 4th generation ni siya. Okay. Inani ni karon, for example, ako karon ang father, no? Ang ingon dito sa pulong, kung nahigugma ka sa Elohim, according nga sa Exodus 20, na naman ni kalabutan ko aning about sin. Ingon din sa Exodus 20, nandiya verse 5, and you shall not bow down to them nor serve them, for I, Elohim, am jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generations of those who hate me. Sa ato pa, kung ako karon amahan, nagsimba ko og Diyos, no? Unya, wala ko magtamod sa Elohim, wala ko mahigugma sa Elohim. Ang Elohim mo bisita ngadto sa 3rd and 4th generation. Sa ato pa, ang 2nd generation wala niya giapil. Ngano man? Kung ikaw nga father makasasala ka, gitagaan chance sa imong anak. Pero ang ingon sa Elohim tungod kay naglagot ka sa Elohim, bisitahan niya ang sala sa father ngadto sa mga apo. Ba? Mao na ni ang 3rd and 4th generation. Nganong dili man mabisitahan ang 2nd? Kay gitagaag chance. Example lang, di ba, sa panahon ni David o panahon ni Solomon o ni Rehoboam, si Rehoboam, arang-arang pa siya. Pero ang sunod niyang anak, pangit na. Bati na. Ang next sa pud adto, dili na maayo, wala na magsunod sa gihimo ni David. So 3rd and 4th generation. Ang Elohim ni bisita adto. Nasuko siya adto. So mo to makita nimo ilang kinabuhi, wala gid sila kahimo what was right in the sight of Elohim. So ni bisita na karon. Ibutang nimo, for example, ang akong papa, ako karon ang 2nd generation. So wala pa kay kumaigo. For example, na ako'y papa, akong papa no. Mo ni ang kuan, mo ni ang 1st generation. Ako karon nga papa, butang kog 2nd ako generation. Okay. So karon kay na
kuha naman ko, kanang nakabit naman ko sa Elohim, so dili ko maigo sa pagbisita sa Elohim, dili ko mabisitahan. Kinsay bisitahan? Ug unsay sala sa akong papa, bisitahan niya ang akong apo o bisitahan niya ang akong anak o ang akong apo. So muni karon akong mga anak, nya ako ang ilaha ra bang lulo ani, no? Di ra bagid mga righteous, di ra bagid mga godly. Na, ako ra bang papa sugarol, ha? Na ay nakumit na sexual immorality. Oh. Irresponsible. Oh, dili ko nagtamay sa akong papa ha. Expose lang nako ang wickedness. So kani akong anak karon, siyempre ako father, gitaga akong chance. Nagtambag gyud ko nila. Nga aron dili mabisitahan sa Elohim sila sa sala sa ilang lulo, kinahanglan mag-take gyud sila unsa gyud akong gilakwan. Kung naglakaw ko pagkamataro, gidawat ko kang Yeshua, na kandidato ni sila nga di ni sila maapil sa tunglo, di ni sila mabisitahan. No, di sa paninglan. Kaya nag-take man sila. Pero kung di ni sila mag-take o kung say sala sa ilang lulo, ilahag itong makopya. So nakuha ninyo. Oh. So kini atong mga anak karon, oh. Una-una inyong lula, una-una inyong mga great, mga apo sa tuhod. Ug unsa lang sa laad to, delikado mo. Ha? Ug di mo magtinarong, di mo mag-take. Pero og naa mo kang rabon ni Yeshua, nagmatinud-anon mo, nag-take mo, naginutsol mo, nangayo ka pasaylohan sa ilaha, mapasaylo, masaylo. No, kanang mulikay ba ang kanang tunglo? Oh. Ug sa pa na, wa na mo makaliwat nila. Oh. Ug imuhang lulo sugarol, karon apithan kas pagkasugarol ay kay wa ka magpaubos, wa ka mag-take. So ikaw ni nakaangkon atong ilahang mga sala. Na karon kay ang ato pag yung great grandfather. Mo bitaw nang susihag gyud ang inyong mga kagikan. Kung nakita gyud ninyo nga dili gyud may atubangan sa Elohim, nan mga higit pasaylo nila. Di naman to sila kapahigpasaylo, kaya naman to sila sa impyerno, wa makahinulsol. Di ba? So saan pa nila pagpangigpasaylo? So, kita karon nabuhi, mo ni gihimo ni Daniel, mo ni gihimo ni Nehemia, ug yun ang basahan sa kulong, naman na diha. Sila nagpaubos og nangay kapasaylohan para sa ilahang mga kalululuhan. Kay aron nga dili na sila maapektahan. Kay ngano? Igo ang imuhang mga apo. Na ang kalindot pud ani inani. Pero naay ingon diri ang kulong. Ingon diri nga but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. So for example, ikaw karon nga father, dalo ako karon. Oh, nahigugma ko sa Elohim, nag-take ko sa iyang commandments. Oh. So ang Elohim po muhatag po sa iyang kaluoy. Ha? So dili naman ka matinunglo kay nakahimo naman ka og maayo kaayo nga record sa atubangan. So ang imuhang anak karon, maarang-arang na. Pero dili magbantay kay nga pero dili magkumpiyansa kay ang ilahang lulong ilahang great grandfather makasasala pa. So igog gyapon sila. So kanos aman ning mo epekto ning kanang showing mercy. Kung ang ilahang lulong wala na ani, no? Kanang di na sila maigo ba. So ang imuhang balik karon nga extension is third and fourth generation sa ato pa kani exempted pa ni kung ikaw so kani sila mo na ni makaambit sa mercy, no? Mo na ni makaambit sa kaluoy. So nakuha ninyo. Kinahanglan kung unsay baruganan sa father, mo'y baruganan sa anak. O kung unsay baruganan sa anak, mapasa dito sa apo. O kung unsay baruganan sa apo, mapasa dito sa ilang apo sa tuhod. So inana na siya. So tungod sa imong ama, tungod kay ikaw amahan naman ka, wala na may nakita ang Elohim sa imong nga wickedness. So pagbisita sa Elohim diri sa imong mga apo o apo sa tuhod, dili na kanang tunglo. Unsa naman? Kaluoy na sa Elohim. Munang manotice ninyo nga ato akong gipaminawan nga preacher, no? Privilege kay siya ato nga mga pinadayag kay unang-una iyang father is missionary. Ang iyang lula missionary. Ang iyang pag great grandparents missionary. So naka-privilege tong mga apo. Nindot kayo ang mga pinadayag gipili pud sa Elohim. So mo na yung bantayan. So mo nang ingon diri Proverbs 28 verse 13. Kini ra ba tong anak ra ba kini exempted? Ug unsay sala sa inyohang apo o inyohang apo sa tuhod apuhan, igo pa mo ani. So mo nang mangayo gyud mo pasaylo para nila. Okay. So mo na ingon Proverbs 28 verse 13. Okay, Galatians 5:21. Pakibasa para sa kaugalingon. Mga pagsinahay, mga pagbuno, pagpugubog, mga pagyaka ug sara sa mga ingon ini, may tungod niini ako nagsulti kaninyo kadto. Kung nasab sa akong isulti na kaninyo sa miagi nga panahon, na sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makatalunod sa gingharian sa Elohim. So kani nga mga sala igsuon ang nagbuhat ani. Sa gali daghan man ni siya So kinalan one by one ani mawala ginis tong kaugalingon, pareha nang kasina, pagpatay sa kaugalingon, o murders, no? Drunkenness or idolatry, sorcery, hatred,
Yan, mawala gini sa tuwa. Ma-erase gini sa itong kinabuhi. Kaning works of the flesh, di ba? Ang sa may works of the flesh? Kaning pagpanapaw, mapailibgon man ni siya, fornication, kailibgon man ni siya. Kining kahugaw, kaulag, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, mahinlot gini sa tuwa. Oh. Taas-taas pa man no? Oh, kamo na lang basa sa ubang verses, ako na lang ning kuan kay murag kita makawa na. Okay. So na pud ani, anang no pleasures in sins imong kaugalingon og no pleasures in sin in others or to others. So kinahanglan pud nga kubang pud dili na pud magkinabuhi sa pagpakasala. O wala na kalipay sa pagpakasala. Mo na ingon sa 1 Timothy 5:20. Sa ingon niya din. Sila nga nakasala, dadunga tubangan sa tanan. Aron uban usab mga hadlok. Okay. So kung natabangan na nimong kaugalingon di na magpakasala, okay, tabangan po nimo ang uban nga dili magpadayon sa pagpakasala. In what way? Ingon diha, rebuke those who are sinning in the presence of all. So badlongon nimo diha sa dayagan. Na ulaw biya kay ni kanang special mention bitaw ka. Na kay kani trabaho ba ni sa mga propeta. Kay to si grandma, kabalong mo adto, dayag-dayagan diha kas tunga-tunga badlongon ka. Di unsa may tuyo adto? Aron tong uban nga naminaw mahadlok pod nga di na pod mas special mention. So muna usa na nga makatabang, those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Okay, Ephesians 5:11, ato na lang memorize no? Expose the works of darkness. So kung naa ay mga works of darkness ang uban, ay ato gyud tong i-convict, no? Convictahon gyud nga mo na itong gihimo kada Shabbat, di ba? I-expose nato ang tanang mga kaluyahon, labi na sa mga offenses, sa mga stumbling block, kita ninyo nga ang series o ang dagat sa atong mga pagtulunan karon ginahinin na tagabo sa mga pagkadi matarong, labi na ning mga palautang, o labi ng mga utang. Actually, sakit kayo, naghimo ka na, pero ang imong sa pulong, do away, waag yun na sa imuha, habwaag yun na sa imuha. Kaya nga naman, mga unrighteousness na nga makadisqualify na to pagsulod sa gingharian. Okay. So Galatians 5:16, walk in the spirit man di ba? Sabi mo sa Galatians 5:16, kada ni paspason lamay. Ingon diri ang pulong, I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So maglakaw gyud sa espiritu. Jude 22:23. Okay, yun din sa Jude 22:23. And on some have compassion, making a distinction. But others say with fear, pulling them out of the fire, heating even the garment defiled by the flesh. So kana bitawng kaluyan po nimong uban ba nga naa sa pagpakasala to nasunog na sa pagpakasala. Kung naa pa kahigayon nga mabira sila biraha gikan sa kalayo. Even the garment defiled by the flesh. So namoy mga parente nga naglublob sa pagpakasala aw magdesisyon gyud mo. Kung makuha pa ninyo, mailog pa ninyo nga dili madayunan. No? So himuon. Okay, so mo ni no pleasures in sin. Dayon ikapito nga steps to holiness, abstain from every form of evil. So kanina po, likayan ang tanang porma sa kadautan. 1 Thessalonians 5:22. So kabalo naman ta kung sa mga kadautan, mga works of darkness ni siya. So mo ni diri sa 1 Thessalonians 5:22. Maglikay sa tanang dagway sa kadautan. Maglikay sa tanang dagway sa kadautan. Unsa man yung mga dagway sa kadautan? Kanang gitawag nato mga over. Tanang over, di ba, dautan? Kaya kung overtake ka, kung sagarang disgrasya, nasa overtake. Kanang overwork, trabaho, pero over naman. So, distraction niya punto siya. Panang overly righteous, overly wise. So, likayan dito siya. So, kinahanglan, mabita na ang word na gigamit sa tuwa is right. Masa man ang right? Sakto-sakto lang. Dili po over, dili po less. Sakto-sakto lang. Mo nang gitawag nga righteous. Sakto lang. Or just, sakto, balance. Okay. So 1 Corinthians 15:33, sa form sa evil din ingon din sa pulong, bad company corrupts good habits. Naagaling mo yung mga company nga murag di naman insakto labi nagsigig. Na-addict na sigig tanaw og cellphone. No? Imbis nga ma-addict dito sa sigig pamalandong sa pulong to ana sa cellphone. Makakurap niya po na karon rampan ra bikin sa tuwa. Nagtakod na po ni, sa mga kana kung laki na ko. Tuwa na. Grabe na. Mura nakuha na sa games. Nag-influence pagit sa uban. Halos karon influence siya na games. No? Pero kana matolerate pa, okay pa kayo kaya kani akong laki ako man ang makuan. Mahadlo ko man sa kuha. Kaya ubi mo to ay kuhaon man gitong. Kuhaon ang cellphone.
O i-block na ko nga ang uban sa tuwa. Makontrol pagka ninyo. Or how about sa mga dagko? Ni mga dagko unsa man? Nakakaton na bagit mo. So actually, kanang mga corruption ba, may bad company corrupts good habits. Unsay pasabot diya kanang mga corruption ba? Kanang makakorrupt bitaw imbis ka imong time to sa pagpamalandong, imong time to sa pagtrabaho, tuwa na dito, man akong kinamanghuran. Imbis paugaso di mo plato, di mahugas plato kay tuwa dito. Corrupted. Unya ka ba manghugas sa plato, kay tuwa na do. Corrupt na. Napasagda na nimo. Mo ni ingon dinhi, every form of evil. Sa patoy, sa imong suggestion, napagi-suggestion si Ate diyan sa kitong suggestion te, mga kanta ng mga kalibutanon. Kalibutan ng salita. So actually, bininyo, pupugihan lang bitaw gid mo kanang mag-download o kanang daghan kay salita ng mga bitaw na to Christian movies. So anong dito man gid mo sa wa mo makuha nga moral? Tanaw ko technology nato karon gitugutan ta sa Elohim. Mo ni karon nga ako di mo ko mamadlong anin la nga. Pero kapahimangno ko nila nga, kanang inyong gitanaw karon nahimaya ba Elohim? Always put sa inyong una-una, kining akong gihimo ron nahimaya ba sa Elohim? Kining akong gigasto karon nahimaya ba sa Elohim? Kining ako karon gihimo nahimaya ba ang Elohim? Kana ra mo inyong ibutas yung una-una? Di ba kanang yung una-una nga, hala, grabe na kog dula ba? Nya, nalipay ba pugha si Elohim nako? No, niduyog ba pugha no? Nidula ba good pugha si Elohim pugha nako? Kamo na yung magsusi anak. Okay, so mula gyapon no Proverbs 28 verse 13, sugid jud gyapon. So, mga steps to holiness ni siya. Dili man guni makuha dayon sa kahigayon, pero at least kamo naa gyud mo desire, no? Abstain from every form of evil. Dayon ika number 8 is having true repentance. Kana tinuod jud nga naghinulsol ba dili lang kay nibiya kang adlaw, nibiya karong si manahuna, pagka sulod na pong semana nibalik na pud. Dili na. True repentance gali is turning away from sin. Ato naman yung estudyuhan. Actually, gi-summarize naman lang nato nino. Nga tinuod tang anak 1 John 3:9 klaro man na katong natawag gyud gikan sa Elohim o natawag gyud sa Elohim dili na gyud magpakasala. Mo na timailan ha mo tanaw mo tinuod ba gyud kung natawag ko gimo Rabboni Yeshua or ang Elohim o ikaw wi makatugan sa man nagpadayon ka sa pagpakasala or nagtinguha na ka og kanang pagpahimuot sa Elohim. So naanak ninyo. Okay, ngano 1 John 3:18 balik o 18 or 2:18 di ba? Ibasa daw diyan. First Peter 3:18. 3:18 gid ay. 3:18 no? Kay si Yeshua sa kausa ni Antos tungod sa mga sala, ang matarong alang sa dili matarong, aron siya makadala kanato ngadto sa Elohim. Ingon nga dipatay diha sa amor, apan gibuhi pinaagi sa Espiritu. Okay, so Yeshua suffered once for sins. So dili na nato pwede pang ipalansang si Rabboni siya balik aron lang pa sa ilong ta. So reminder na nato nga giantusan gid tang Rabboni Yeshua gipakamat gid ta. Aron lang yun nga mabag-o ta, mataw tagbalik diha sa atong langit ng Amahan. Dayon kini Hebrews 6:6, crucify again for themselves the Son of Elohim and putting him to an open shame. Kani siya warning ni siya sa mga tinuod na yung alagad. Nga kana bitong tilawanan nimo ang kaayos sa Elohim, tilawanan nimo ang gasa sa balag espiritu, kana mga signs and wonders, manifest na nimo, tilawanan nimo ang blessing. Dayon mo balik ka sa pagpakasala, dako kay ng kaulawan. Dako ko kayo na nga hampak nimo. Sometimes ang uban ana, no? Doon for distraction na gid sila. Wa na gid sila repentant. Wala sila repentance. Muna nakadungog naman ko ani naghang na may mga alagad ani no nga katuwa akong gisya ni grana sa inyo nga muli pa siya giulod na siya wa pa siya mamatay niya. Kanang nagkuang gid siya nga di na siya anak nga pa maghinulsod ikaw pa. Di na siya kahinulsod kay mismo yang heart. Kondinado na. Gi-condemn na siya tungod kay kabalo man gud siya. No nga sala gid iyang gihimo, tinuyuan gid iyang gihimo. Wala na siya chance for repentance. So muna Hebrews 6:6. Dayon ingon diri Romans 8:9-15. Kamo na ibasa na. Nagisgot man not in the flesh anymore, no? So muna ang nataw sa espiritu sa Elohim, di na gyud magpakasala. Kay ngano man, wala man ta kadawat sa spirit of bondage. Sa spirit of bondage. Bondage pa sa pagpakasala, no? Wala ka nato na dawat. Kay gi-adapt na ta niya ingon nga mga anak. So kana lang actually human naman tani nga mga verse, human naman tani nga topic about man sa repentance. Dayon 1 Corinthians 6:17, joined to Yeshua is one spirit with him. So tinuod na hiusa kang Rabboni Yeshua. No makasusi ka ba nga wala na ako kang Rabboni Yeshua nya nabagay fokus pagpakasala. Mura man kayo guilty ta anak. No? Sometimes guilty ka ba nga imong agalon, walay sala nya ikaw karon taw-taw kanya agalon nya nagpadayon sa pagpakasala. Sometimes guilty ka anak. Okay.
So, another nga steps to holiness is number 9, continue in obedience. Ato pa, wala ginigikan sa tong pagkakagig hangtod sa tong pagkamatay. Ubay gid ang rabon Yeshua. So mo nay pag-work out sa atong own salvation with fear and trembling. So nay uban nga, ito kadungog tanong nga, ngano mamakunong trabaho ng kaluwasan nga giluwas sa matag rabon Yeshua. So sila kabalo ba nga, kanang nga kaluwasan, gihatag na nimo, dili na nimo na kanang yung ikaw pay maghagok aron maluwas ka, no? Ha? Ang kanang kaluwasan ba, kanang ampingi na ba nga dili na mawala sa imo, ha? So along the way nga giampingan nimo na nga kaluwasan, na nagbaho na sa sulod nimo. So naa kay cooperation, naa kay obedience, naa kay pag-obey sa naghatag nimong kaluwasan. So mo bitaw nang sa mag-obey ka kay naluwas na ka, so mo na giingon dito nga obedience na nga ay buhat. So mo uli makapahimpit nato. Na dili ingon kay nadawat nimong kaluwasan, nagpaabot na lang tong buong pagrabon ni Yeshua. Dili na ka muhat, dili na ka mo-obey kay luwas na bitaw ko, nadawat na bitaw nako. Stipod na ko dinhi. So inana di ay. So naag yung kay tika nga imong tikangon. Aron na kana kaluwasan ihatod ka ana ngadto kinabuhing dayon. Kamo na tuyo ana. In what way man is kinahanglan padayon jud ang imuhang pag-obey. So sama ra na nga imong gitrabaho ang imong kaluwasan uban ang pagkahadlok ug pagpurog. Nganong kami pagkahadlok ug pagpurog? Kay kanang kaluwasan kawatuno na siya. Kawatuno na sa demonyo. Unsa may una niyang kawaton? Dili nang kaluwasan. Kawaton nimong pagtuo. Makawat bang pagtuo? Yes. Unsa in what way? Birahan kag unbelief, birahan kag doubt. Napakay pagtuo, nagduha-duha na ka. Ha? Birahan kag pagkadili matinuon, napakay pagtuo. Nya, pila man ning kaaway sa pagtuo? Pila ang kaaway sa pagtuo? Ha? Pila ka ning kaaway sa pagtuo for enemies of faith? Upat ka enemies sa faith. Sa galit ko na. One is doubt. Okay. James 1:6-8. Wa gyud kay madawat kung duha-duha ka. Ikaduha, naa kay unbelief. Unsay gingon ni Peter sa diha nga wa siya motuo nga ningon si Rabon Yeshua, "Oy Pedro, or kay pa, iladlad ra ko nang imong net diri sa right side." Yung si Kito nga, "Lord, tibuok gabi iming nangista Lord, wa gyud ni kuha." Nya, to think ha, professional expert sila mga ngisda. Tibuok gabi wa gyud sila nakuha. Pero sa may ni Pedro, sige lang Rabon Yeshua, sige lang agalog kay niingon man ka ihagong na lang namo ni. Pag ingon nila pag uwi niya, kakuha og daghan halos mapuno na, magising na ang net. Niluhod din siya sa ingon. Yeshua, forgive my unbelief. May dili kini obey. So sa ato pa na unbelief. Hebrews 3:13 sa ingon dito sa pulong. Tungod sa unbelief, pwede kang mubiya sa living Elohim. Sa maning unbelief, di na ka mutuo ba? Para nimo tuo ka ng diwali, tuo ka ng pagtulunan, tuo ka. Sa resulta, tuo ka. Patay, igituo ko man nimo. No? Masuk unbelief. Ikatulo, kung sa'yo mo kawat siyang pagtuo, imuhang anxiety. Sabi ng anxiety, puno kang kabalakan. Mabalakon kay ka. Makakawat na sa pagtuo. Pagwitang yung sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to Elohim. So na anxiety, mga worries. Nabala ka tagod sa imong kanon, sa imong future, unsa? Kita nga ginikan ako sa kong kabahin as parents. Ni santok magina sa kong una-una nung nabala ko bagod sabi kay abtan ani akong mga anak ba. Nangagagmay pa ni sila. Pero kung masalit ra gid ka sa Elohim, ang Elohim ra gid mo order ko silang lakad. Nabala ka kasi ng education, so dahil gisalig mo sa Elohim ako nagkahiluna. Di karon kita na ko kung mga anak, naman dahil pag masalig na kita sa Elohim na yung kahiluna nila. Ako gid anang matakaran, katong yung si Abraham. Si Abraham, daghan kay siya o mga ulipon. Do you think si Abraham, ingon nga righteous nga tao, kasagdan ka to niyang mga ulipon niya? We will provide it to siya, di ba? Na si Rabon Yeshua, mga itong agalat. Do you think pasagdan ka Rabon Yeshua? So, hindi ka mabalang ka silang future. Karon ako nakita nga, ay basta di lang yun ta mangandoy o mga tagas nga butang. No? Always humble lang yun ta ba? Kaya bitaw sometimes, mabalaka ta kay taas kay tagpangandoy sa itong mga anak. Bisag wala kay meat, bisag wala kay provision, gusto ginong maagtan to sa imong anak. No. Kung sa i-provide sa Elohim, kita ninyo unsay kayo ang Elohim? Unta kining mahanay, nangandoy ang mga ginikanan nga sa pamaagi ni grandma, unta
ang iyang pamaagi nga wa na graduhay diri sa hanay. Pero kay di man gyud madawat sa ubang kinikanan. O sige himo, o ang diptid mismo mo imo niyan dinhi. O wala ni sila gisasan. O gi sana kanang gidawat sila sa diptid. O nang graduate sila kada grado. O mo to ang una sa elementary. Ang sarap ang next. Mo gyapon. O naka-graduate og high school. Unsa na po next? Naka-graduate og senior high. O unsa na po next? Ay iluhin na wala. Nang unang, di lang kita mo balaka. Ang puntos lang siguro ani, ay lang gilid mo pangandoy taas para sa inyong mga anak. Eh kini mga taas nga pangandoy, sometimes mo ni makahatag og kabalaka. No? O, akong mga sakop ay diri lang gud ta o inday dudong. O, kontento ra ta ug sa ihatag sa Elohim. Kung naay gi-offer sa Elohim aron nga makapangalagad mo, moabot yun na siya. Sa ako lang as father. Hindi man ko na komentaryo ang ubang ginikanan, kaya ang ubang ginikanan siguro nangandoy pag ilang mga anak na engineer o sa padina. No? Pero be sure lang yun mo, ang gikuha sa inyong anak, mahimaya si Revolution. Otherwise, di ka siya mahimaya, magubak lang kinabuhi. Mawala din sila. Kung muna akong gisure sa ilaha, nga, okay ra kayo mag-eskwela mo og bread and pastry, kay, kanang humble job man na makapakaon nito sa mga bisita. Housekeeping. Di ba? O kanang muna gitawag og mga humble job, muna mga job nga kanang gitrabaho ko sa mga domestic helper. Na mo punay gamit sa gingharian. Do you think ang Elohim kinahanglan gid siya katong mga sa panang mga tag-asnihan ang mga grado para lang mga lagad sa Elohim. Na naman gali tanawon sa itong principal din hindi man gali graduate og senior high. Pero gigamit sa Elohim. Actually ang gamiton sa Elohim katong mga humble measure kay mo na iyang gustong ibayaw. Kung ikaw, nangitan na taas kay position, ayaw pagdahang gamiton ka sa kalibutan. Mabitaw na, ay akong pasa sa inyong video, kung kining mga babae, kung magpagwapa mang gali mo, ayaw mo pagwapa sa kalibutan. Ano man, bubuon na yung kinabuhi. Tanawa itong mga gwapa sa kalibutan. Ng Marilyn Monroe, o kanang mga artista diya, tanawin ng kinabuhi, gwapo ba? Ngayon pagpagwapa, diha tubangan sa Elohim. Tanawa ng mga, pagkasayang sa beauty nga gihatag sa Elohim ninyo unya inyo ra pasundayag dito sa kalibutan gani ang mga babae sa kalibutan kung mahimo pa maghubo na sa tubangan pero makita gyud magwapa gyud sila wag ko na nga kagwapa makita na to ditong letter I natanawan ninyo Miss Philippines Miss Philippines itong kabantay ko sa picture na Thailand nga naggown siya diri niya wala man ay panty gigisik diri pag picture oy nakita mang black. So, itabo na lang to. Muli lang ipasundayag sa kalibutan. Pagkagilad. Gisininaan ang gali ang babae doon laki kay dili na pwede din mo i-expose sa tuwas. Ang Elohim naghimo gyud og kanang sanina sa babae lalaki. Kay bawal lang i-expose sa gawas. Pero sa gihimo sa kalibutan, i-expose nila ang ilahang kahubo. Okay. So, mo na iksuon. Usa lang dyan, ako lang din nakuha ng wisdom sa Elohim. Kung gusto ka nga mabayaw imong mga anak, pilia ang pinakaubos na trabaho. Pilia ang talamayon sa kalibutan na trabaho. Kuha ninyo? Kini atong gihimo talamayon ni katubangan sa Elohim. Uy, dako kay ni ganay. Kuha ra ninyo kung sa nang mystery ani ubos kay nga mga kurso, ubos tayo nga mga grado. Amo na lang mo examine anak niya. So mo ni no? Another is anxiety. Ikaw kaway. Is fear. Kahadlok. Daghan kay kahadlokan. Enemies of faith na siya. Okay, padayon ta dinhi. Continue in obedience or working out your salvation in fear and trembling. How? Philippians 2:8. Kani kinahanglan familiarize na mo sa passage aning mga scripture. Pwede naman ko nato nilibasahon. Ako, paano man na kanang para sa kuha abalo na kung saan ang Philippians 2:8, no? Pero Romans 11:22. Pwede na itong ginabasang, kinalagyan naman natin na sa itong mga pag-study. Philippians 2:8 is about ni kang Rabo ni Yeshua, no nga, i-humble. Isuot siya sa kanang, forma sa pagkaulipon. Sa ito pa, dili, makita na ito nga, iyang obedience to the point of death. Ato pa nila ka kayo, obin na ka nga, karoon, ugma, sumsimara, sumutuig, obin ako. Ang atong obedience, di ka hangtod sa itong pagtapos. So, inana ng obedience, kaya nga naman, ang obedience, maunay makahimpit sa pagtuo. Diba sinabi ni Yeshua? Kita ninyo? He obeyed till the point of death. Okay.
Romans 11:22, oh, continue in His goodness. Padayon ka sa iyang pagkamaayo. Kaya padayon ka sa iyang pagkamaayo, maayo po siya. So, ay warning ani, di ba? Yung dito, do not be haughty, but fear. Continue in His goodness. Otherwise, if you do not continue in His goodness, severity, kabangis. Bangis siya kung di nakapagpabilin siya kayo. So, kita ninyo nga, continue ta siyang kayo. Oh. James 1:25, padayon gyapon sa pagtuman sa pulong kay naadiha ang kabulhanan. Be doers of the word and the work, and you will be blessed. So, kining atong pagka-doer igsuon, duha ni gisgutan dinaa. Ang atong pagka-doer, may doer gali, duha gisgutan diha, doer ka sa word o doer ka sa work. So, muna nga yung nga, ma-bless ka. Okay. So, ma-bless ka. Kung nagtuman ka sa pulong, nagtuman ka sa gipatrabaho sa pulong diha nimo. O, dili kay, nagtrabaho ako pero dili inline sa pulong, dili tumao. Ang work din ha, ang pulong mo'y nagbuot, yung mo ni imong trabahoon. Mo na ingon, doer of the work, doer of the word and the work. So this one will be blessed. Dayon ingon diha, Hebrews 13:17, ang sabay ingon diha, obey those who rule over you and be submissive. So kay ngano man, kung dili nakakapadayon sa pag-submit, unprofitable na himo. So dili na ganansyado para ni adto na ay ipailaluman. Sa to pa, sa ko alam wala lang gyud ko magpabilin sa pagpailalom ni grandma, di gyud ako makuha kabulhanan. So naa gyud ay sekreto diha. Para itong mga anak, o di na bintras buhi pa yung mga magpapa, ay padayon mo sa pagpailalom kaya man diha niya makita ang dagko ganansya. Pattern yun na siya. Ang spiritual side na pamuhat, same lang yun na po, same gyapon na sa physical. So wala nang pasabot nga kay guwang naman mo, tiguwang naman mo, di na mo submit. So naa ko gitawag nato og limit. Kay naa mo for example ako father, maabot man yung panahon nga di na ko katudlo ni kay tigulang nako. So wala nang pasabot nga kung pailalo mo no, dili na pud lahi na pud tong pamuhat. Pero mintras nga ang inyong mga magpapa makahatag pa niyo direction, makahatag pa niyo instruction din pailalo mo. Kaya muundang nga magina, kaya ano, once nga nakita na sa mga magpapa nga, bless na mo, nakabarog na mo, so, dili na mo ingon nga, kanang, mo advice pa mo. Kaya ano man, kamo mismo, matured enough na mo. Same na po diyan po na sa spiritual. Hangtod, wa pa kakaila, or wa pa kakabalo sa imong posisyon, wa pa ka mahingkod, wa pa ka mahimpit, wa pa kakatugkad yun. Sa kabubuton sa ilang para nimo, dahil kinahanglan pa ka o mo pa ilalong sa nagbantay sa imong kanal. Sa kuha, Kanos ama na pagpailalong nimo, hangtod mamatay nimo hangkuan, elder. Or kung imong elder amo-amo na, so kabalo naman ka. Kung niabot nang kaamo-amo sa iya, higod na po ka. So kita na ninyo, si Elijah, si Elisha, si Moshe. So I believe, no, nga kung wala lang din po tayo, for example, si Elijah, namatay ba siya nga gikuha sa Elohim? Wala siya mamatay, gikuha siya sa Elohim. Si Moshe, pagkamatay niya, wala kaya siya ingon nga giango-ango. Di ba? Si Paul, sa dihang hapit na siya pumutag ulo, wala kaya makita nimo nga giango-ango siya. Pero ang mga disciple nga ni follow siya, ang mga ni follow siya, inunod yun hangtod nga namatay siya. So mo gina siya ang pattern. Kaya nga naman, naamo ko ipasa diha nga blessing. Ipasa gid ang blessing. Ipasa na sa inyo ha. So double portion na inyong makuha. Naapa mo anointing inyo, naapa gipasa sa nag-ugbad sa inyong talag. Di double din na. Di ba? Mas maayo magaling ang isa kaysa duha. Di ba? 2 heads are better than 1. So, kung imong anointing, duha ka buo, ay, pagkaliko nimo. Sa mga nagpabilin kang grandma, nakadawat mo sa anointing ni grandma, plus naapa po mo yung kagaling anointing nagikan sa Elohim. So, pagkanindot na. Okay. So, morning on the day. Dayon, number 10, keep yourselves or remain in His love. So, steps to holiness, diyan po ni siya. Kanang pagpabilin pa sa kugma. John 14:15, di ba yung that? If you love me, obey my commandments. 21:23, kung nahigugma ta sa Elohim, siya magapalayag sa tua, o siya magtutuyo pa nato. O kamo ibasa ang bersikulo. So, how? Galatians 6:1 and 2, restore one who has sinned, bearing one another's burden to fulfill the law of Yeshua, the Torah. So, Galatians 6:1 and 2 na siya. Kanang naatay mga igsuon nga nawala, o igsuon nga naluya, kung ma-restore na nimo sila sa Elohim, so actually, that is also love. Gugma na siya. Yung nabalik nimo ang kanang igsuon na sa Elohim. So, naka-fulfill ka sa balawod sa gugma. Dayon, Jude 21:23, having concern for sinning brethren. Muna ito gibasa ganina, no? Kanang dito, mga igsuon ba nga
Tuwa na, nagpakasala na. Nalublog na sa pagpakasala. Oo. Kung manggali na nung naamang dito tayo mga igsuon karon nga hinoon wala man ko ni maglublog sa pagpakasala pero naa may warning ko ani kay kana bitang dili na bitaw ta mo apil og tigom, di ba? Unsa man isalaan nang dili mo apil og tigom asa na sa scripture? Di ba Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves. Oh. Giingon diha, willful sinning ba nang di na kamo apil? Yan nabay tay igsuon nga mo alternate pista. Tinoon wala man sila ingon nga nagpakasala, nagpadito pero kana lang mo absent ka o dili ka mo tigom, ni violate na biya kana sa 10 commandments. So saan mo gi-violate ana? Kanang Shabbat, di ba? Oh. Yan na man kay sulod nato dinhi. Oh. Sometimes absinan ang Shabbat. Okay lang mag-absent ka Shabbat o nagdaot ka or nakay ka. Na bitong maayo mong condition bit tuyo lang gid nimo kay di ka gusto makadumog og kanang pag-review sa imong. Diba? Unsa man din ang Shabbat? Di ba Shabbat is good na siya. Shabbat daghan kay din na ang presence sa Elohim absinan nimo. Sometimes kita nga mga nag-concern, kita pa ingon nga sad anta kay sila gibirahan. Ako ni concern na nimo. Nga gusto ta nga matag sa mablis kay ang patakaran dayat ni grandma din sa tuwa. Matag lumulupyo sa mahanay, kinahanglan mag-concern dito Shabbat. Na here comes karon ang iyang mismong anak, nagbuot-buot. So, di na punta ato. Kay tulubago na punta sa ilang iyahan na to. At least kabalo siya ng malaura. Kahit na mag-ilang Shabbat. Pero at least ba, sa mga nagtinguha, mo naging diri nga making a distinction. So, ikaw gid mo, kung nag-concern pa ka ng kalaga, o kanang biraha siya, mababalik siya, ma-restore siya. Mo naging diri sa Galatians 6:1-2, restore one who has sinned. Or bearing one another's burden to fulfill the law of Yeshua. So, muna keep yourselves or remain in His love. So, unang-una kita, magpabiling kita ng ng Yeshua. So, kung naa mga tayo concern sa mga igsuon, ingon nga, i-fulfill po nimo ang balaod sa Yeshua, then, himuan na siya. So, kaya parang po, kanang pag-correct na to, pag-teach na to, that is a form of love. Pagpatubo ninyo, that is a form of love. Okay. So, ang 11 ani is, be sober. Okay. Watchful and faithful until you overcome. So, ang pagkasanang sober sa siya, pagkatukaw, pagkamabinantayon, pagkamatinud-anon, hangtod nga mahimot kang mananaog. So, overcomer. Dayon, bantayanan kayo ha, kanina yung sa 1 Corinthians 10:12, yung diha, siya nga naghuna-huna, naliko na siya, take heed lest he fall. So, bantayanan kayo na aliko na ko bra, di na ko mahaglog pa, di na ko kanang ang mga tao, kandidato na mahaglog. Mga pagkarparon, mga hunti man na siya. So, take heed lest you fall. Revelation 3:3-5, ban pa man, kumpiyansa ka. Ingon diha, take heed that our names may not be blotted out from the book of life. Pwede ba yung ma-erase ang ngalan nimo sa kasahog sa kinabuhi? Na usara ba gina ang qualification, di ba? Ingon dito, ang ilang ngalan nga wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, i-cast out sila sa lake of fire. Na, posible ba magkuha o ma-erase itong ngalan? Pwede kayo. Kung saan na siya pag-erase, kanang bitang ubiyak na ta sa Elohim. Di ba? Naman sa Jeremiah 17, nga those who forsake Elohim, their names shall be written on the earth. So, isulat imong ngalan, dili na sa libro sa kinabuhi, dito na sa yuta. Di ba nang itawag rape? Naana sa Jeremiah 17. Okay? Number 12 is, be zealous for good works. So, notice ninyo ito, Andres ka po, pertigyo, daghan na good works na to. Pertigyo, apaw-apaw ang trabaho. Kung sa may tuyo, ani? Para ni sa atong kabulahanan tanan. Kaya nga naman, ang good works igsoon, maunay maka-perfect sa atong faith. So, saan mo na imong pagtuo, walay buluhaton. So, naaagi buluhaton matagusa. Kaya aron nga tanang pagtuo, mahigpit. From little faith to growing faith, to great faith, to rich faith, to full faith, to perfect faith. So, naagyod mo tag-sa kabuluhaton. Kaya kanang buluhaton, mo ang magbinay makapahigpit. So, ako magmahay nung nag-iagig ko sa Elohim sa daghang yung trabaho. So, karon nakita na ako nga, ay naagid ay purpose sa Elohim. Kaya dako gini atong buluhaton. Mo ni gitawag natong Acts of the Disciples. So, kung nahuman ang libro sa Acts chapter 28, kamo ikapila na ta. Kung siguro mga Acts 1,000 na. Dito na makita ang tungalan. Kaya naatay mga binuhatan. So, muna sa James 2:22, kamo na ibasa na Titus 2:11-14, nag-discuss na sa mga buluhaton. Be zealous for good works. Ganyan itong mga kanakan, bulahan mo itong mga kanakan, kaya mga bata, kay nakaparticipate na sila sa buluhaton.
No? Ayaw pag una-una nga piling atong mga bata gipahakot nato balas, gipahakot nato na ay trabaho diri sa kampo, wala iganti. Naa ni ganti. Gipang suhulan ning Ramonia siya. Pero sometimes magini kami luya sa akong anak ko, diri na lang sa kampo, inani na lang gini. Ay pagkaanbili, wala niyo makita kung sa kabulahan na. Do you think ang atong master, kanang tablahan ra ka sa paghaba ni mong anak? Be kamo kuno be. Oh, Hebrews 6:10, Elohim will not forget your works or your labor of love. Muna ato mga gitawag nato og mga heritage, gikan sa Elohim. O magaling na akong gikan sa akong mga anak na, ingon nga nasayod ka sa tulong, ingon nga nasayod ka, nahayagan ka. Oh, ato mga anak kinahanglan dili mawala ng ilang spiritual heritage. Kini ilang pagpanagbaho sa kampo sa Elohim. Gasweldohan na sila adlaw-adlaw sa Elohim. Nakita gasweldohan ta ana. Sometimes ugasan pa mga kung ato manggali na silang gitugutan nga makaschooling, una-una agyod nga kanang ilang pag-eskwela aron pod madungagan o aron pod nga ang ilahang good works, no? O magamit pod para sa Elohim. Pamulang sa inyong mga ginaguna naman na bless naman gali ko anin lang Bisaya o ni Juwas na graduate na dito niya, igamit gyud dito. O si Krisya. O sometimes ako baya alang kita-kita ka ng makasweldo lang ang dataan pwede ba isa sweldohan pero sa among talan nga kita mismo sweldohan po tang Ramonia. Patas ng tanan. Na ako mga anak na nagtudlo, I hope nga akong tanang mga anak, mga laban ni dinhi. O siya na tigluturan ni bread of cake, okay kayo, kay daghang ipang putong dire. Ganahan ko ni Simina og sila dito, awan na din sila. Ipay kay sila gahapon dito kay, tag-atag din kaya ko ang nga. Siyaban na uba. Asundan na kayo dito itong big house. Sa tanang itong mo kasabot mga, taga-rubungon ni. So, ay, ilo lang ito, sila itong taga sa suwas-gawas. Na, kuan sila ito, evaluate na. Pag-ingon sa kuan nga, competent mo, pasang mo tanan, 15 nila gipaya. Nato pa, kandidato ni manghimong pre sa manay. Okay. Masuportahan ta ni sila, kay ganun ito mo pag-bread. Gahapon, gadala si hanga o bread, lami, malagi ni pagkaluto na bread. Lami kayo nga bread. Pinasahit. Unta, ka na itong ikuha, no? Mga humble jobs ba? So, muna iksukod. Dili ka malimot ba? Kitang gini ka na, di ka malimot na kinipagtrabaho sa itong mga anak na suiduhan ito sa iyo. Ayaw mo pagkasilkiti nga ang mura ni, o ato muna, inana akong huna-huna, pero sa diyan napadayagan ko, nahayagan ko sa iyo, kita na akong, pagkabulahan sa akong mga anak, nagipasugod na trabaho sa iyo sa karasan. Nanas na spiritual heritage. Nanas na yung mga ganti. Zealous for good works, Titus 3:8-14, careful to maintain good works. So, di yun yung wala ni mga trabaho igsoon. Nakita ninyo, dako-dako patagtrabahoon. At least, salamat sa Elohim, ng iyang katuyuan sa itong kinabuhi, katuyuan ni nga kampo, no, natuman nato. So, what din niya, matubang tang abay Elohim, inon din the welcome, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Ay, kung tanindot yan, ha? Ito, Hebrews 6:10, Elohim will not forget your work and labor of love. Naunaan lang din ang inyo. And katapusan, live in the spirit as child of Elohim. So, kabalo naman ng mga bersikulo, no? Nag-isbot na may tungod sa paglakaw sa espiritu. Balik-balik na itong mga bersikulo. So, kamo na laibasa na. At least, aning steps to holiness, kung ato lang binibitang mo-apply, mulahan bitang magulahan. Okay, so na tayo assignment. Okay, next, wala lang, 5 na, may mata. So, how to pursue holiness. So, kita ninyo, tuluran ang kabersikulo, pero pag-explain na ito na next Shabbat, taas kayo ng atapit. Taas kayo na siya ng atapit. Murag yan po na, duha mo na ikasagutan na. Okay. So, any question? May pangutana? Kanang mga itag kapasayloan sa itong mga lulog-lula, no? Actually, ang atong kuan guidance na ito as long as i-convictar ka sa balang spirito. Pero para sa kuha, ang akong kinani, every Shabbat, mga ginapong pangayo. Dayon, as long as makita na ako mag-manifest ang unrighteousness sa akong mga anak, na righteousness na sila rin lolo, so immediately, mga ito ko pa sa iyo. Sa kuha po, no? Pag na ako'y makita nga dili manggini ako ay sanak manggini mari ko pa sa iyo. Sa akong pagalingon og sa akong mga lulog-lula, ug mga kalulula. Kana ita paghimo nato ana makaapis man kun kana murag mawala ang kaspo sa Elohim ba. Imbis na bubisita siya di na lang kay nakapangay na magkakasay mo.
So, inana na. Okay. So, any question? Na? Napa?